Yun oh, isang makulimlim na hapon sa ating lahat guys. So ngayong araw ay maghapon yung hangin dahil po may bagyo. Actually kagabi pa ito nag-umpisa. Hindi ko na rin po naihatid yung ating production ngayong araw. At yun nga kasi nag-uulan. So puntahan natin yung mga itik. Ang oras natin ngayon ay 4:30 ng hapon po. So inihahanda na po natin yung kanilang kulungan para iahon na sila sa fish pan. Kasi po ayan oh, nag-aambon-ambon pa rin. Ay, hindi ito yung disadvantage sa ganitong pamamaraan ng pag-alaga guys. Yung pinapakain natin sila sa labas, lalo kung feeds ang pinapakain natin kasi po nababasa. Ang dami pong nabasa na feeds. So ngayon ilagay ko sila ngayon sa kulungan para kahit umulan ay hindi mabasa mga feeds. Ayan oh, nag sibuwalan yung mga saging. Ayan oh, sayang kalaki. Tignan natin kung may bunga guys. Ayan, nag-aambon-ambon pa rin. Wala naman bunga. Ang laki yung puno. So kuhanin natin yung mga pakainan natin dun sa fish pan guys. Ito yung tulungan no. Kailangan natin ng lagyan ng resal guys kasi burado. Puro reject yung paitlog natin bukas. Ano? Nagtutubig. So mairita yung itik na mag-ano dito. Buti na lang may 3 kaban pa tayong resal guys. So ipapatong natin dito. At yung iba ilalagay dito sa mga paitlogan. Ayun, may isa napakaliit na itlog guys oh. Bilog pa. Ayun, at may isa pa. Bakit kaya ng itlog ng mga ganitong itik ko? Ayan oh. Ayun yung mga paitlogan guys. Basa na. So lagyan natin ng rice hull yan. At dito sa mga dinadapuan nila. Ay naku. Hindi lang itik yung mga nasalanta, pati mga palay guys. Kasi yung palay natin ay kasalukuyang kumukuha ng laman yung bunga niya. So may mga puti-puti pa sa dulo, yung parang nota kung tawagin. Tan ko yung tawag doon. Basta yung kulay puti na nasa dulo ng palay para magkabunga, yun yung natatanggal pag ganitong lakas ang hangin. Lakas pa din ng hangin eh. Naambon pa guys. So puntahan natin yung mga itik at kunin yung
mga pakainan. Ayan, may nilagay ako dito sa silong ng mangga. Dalawa. At dalawa rin yung nasa ilalim ng fish pan. So, kakakarga ko lang yan. Ang mga itik natin. Dahulog yung mga bunga ng niyog. Malamang ay babagsak po ang production bukas. Sana naman po hindi gaano kalakihan ang mga itik ko. Nag-aabang para itaboy ko na sila. Ayan, isang basa. So, mabasa yung cellphone, guys. Mamaya ulit. Grabe, guys. Bumuwas ng napakalakas na ulan. Wala na yung inayos nating kulungan ng paitlogan natin ay siguradong nabasa ulit. Walang silbi yung nilagay nating rice hull. So, talagang ganyan. Siguro sa kalahati yung magiging reject bukas sa 200 na production natin, sigurado basa yung iba. So, talagang ganyan, sobrang lakas ayan baha na dito sa likod ng bahay. At may bad news, guys. May dalawang naglumpo na naman. Ayan, hindi kita. Ayan yung isa. Yung isa ay pinahingi ko na sa katiwala. Katiwala rito. So, pang-12 na po yan na naglumpo sa alaga natin. Sayang dahil nangingitlog sila. Yung binigay ko sa katiwala ay buo na. Kumbaga matigas na yung itlog. Hindi ko alam kung kaninang umaga pa niya itlog yung hindi niya lang nailabas. Hinayaan ko lang muna itong isa dito dahil mukhang sakali makalakad pa bukas, nakaawa ako hindi na tumitigil yung pagbawas sa ating alaga. Kahapon may isa na naman akong kinatay at pinakain sa mga tuta ko, pero buti yon ay payat. Mukhang may sakit kaya mga itik Ang hinala kong dahilan ng paglumpo nila, guys, ay sa bakterya. Madumi na yung fish pan na pinapaliguan nila doon sa banda ron, sa tabi ng kubo nila. Kahapon kasi ay pinalubluban ko na naman sila doon. Kaya may naglumpo na naman na dalawa. So hindi ko na yun gagamitin, guys, kahit kailan. Yung fish pan doon. Madumi na yung masyado yung pan doon. Fish pan kasi lahat ng mga ito maagos na yan. Yung tubig sa gripo na pinapaliguan ko at pinaglalabhan, doon lahat umaagos. At ito mga tubig ulan na to.
Buti yung dalawang fish pan dito na malalaki ay kaya nilang i-absorb yung mga dumi ng itik kasi napakaluwang sila at maputik. Malalim yung putik sa loob ng fish pan, kaya dyan ko na lang sila paliliguan. Anong nakain ko din kahapon dahil sobrang tagal ko nang hindi pinapapasok sila doon. Ang akala ko ay na kasi 10 dati yung namatay doon guys, naglumpo. Hindi ko maalala kung na-vlog ko dati yung ngayon ay 2. Sana ay hindi na madagdagan bukas. Dahil kanina hindi ko pa alam na may lumpo guys. Binuksan ko ulit yung fish pan na yun, yung net na papasok doon. So nakalublob sila ng mga ilang oras din doon. Nung mag-ahon ako dito sa fish pan na ito, yun, nakita ko may naiwan na 2 itik sa loob ng fish pan, hindi na makaahon, at yung isa nangingisay na. Tagal na siguro nakababad sa loob ng fish pan. Pero yung isa nakasampa pa guys, pero hindi na makalakad, kaya hindi ko muna kinatay, nandito Intindi yung bagyo na to guys. Kahapon pa ng tanghali siguro nung mag-umpisang masamang nag-aabon-abon na at naghahangin-hangin na. Hanggang ngayon guys, magdidilim na, ay siya pa yung malakas ang ulan kumpara kaninang umaga.